Okay, so good morning. Ngayon ay January 7. Hindi nyo lang makita pero January 7 mga 6:10 or 6:05 ng umaga. Medyo makulimlim. Yan. Pero ayos lang yan. So ngayong araw, Wednesday, kailangan mag-transfer ako ulit ng 75 seedlings. Ang problema ko, hindi ko pa tapos to linisin dahil tamad ako. Talagang mamaya kailangan na asikasuhin ko na to. Inisip ko kung dito ako mag-set up or dito. Kasi kung makikita nyo, wala na. So dati, meron tayong batch 35 dito na tatlo. Yung batch 35 na yon is 45 pieces. And ang harvest natin doon is January 9. Pero ngayon January 7, nakita nyo, oh. Isa na lang yung pula. Pula na lang natitira dyan. So malamang idaling ko yan kay Kuya Jojo ngayon. Kasi nakita ko kagabi, may 6 na naman na nabenta. So, yan. Pagkatapos niyan, ay dun na. Yan. Sa ngayon, nag-start din tayo na i-input natin yung na-harvest natin. Tapos, pag nabenta naman siya, ini-input din natin per batch. Para nakikita ko kung gaano ba yung karami yung nabenta ko sa batch na yon. O gaano karami na harvest ko, gaano karami yung reject, gaano karami yung na-return from pwesto. Yun. Yun yung isa sa mga inaayos din natin ngayon. Pero ito na lang natitira. Ilan na lang yan? 2, 5, 7, 10, plus 19. 19 na lang pala to. Oh, so 20. Pero dun sa monitoring ko parang nasa 24 pa eh. So ayusin ko pa yon. Tingnan natin kung saan ako nagkamali. Pero at least meron tayong data in terms of gaano ba karami yung seedlings ko, gaano karami nag-germinate, gaano karami na-transfer. And pag nagta-transfer ako, di ba may mga excess, kasama din yung excess. Then, pag nag-harvest ka na, ilan yung na-harvest mo, ilan yung na-display mo, ilan yung nabenta mo, ilan yung naging freebies, ilan yung naging reject. So, nagkakaroon ako ng ganong data ngayon gamit ang ChatGPT. So, tinutulungan niya ako para i-ayusin yung mga ganong klaseng detalye. Anyway, ayun. Harvest ako ng 3 dito. Harvest ako ng 1 doon. Tapos, display natin kay Kuya Jojo kasi bawas na yon. And kahapon, parang mga more than 10 or sabi mo 20 pieces yung nabenta ko. Sobrang bilis. Ang dami ko na rin kasing personal customers dyan sa complex. Yung mga ka-jogging ko. Umorder din talaga sa akin. And yung iba talaga nagme-message na gusto nila. Yan. Sabi ko, sige, walang problema. Basta meron tayo. So, good na maubos na. Yung problema is, mabawasan naman tayo ng display. Kasi nga, wala pang January 9. 2 days pa bago mag-harvest time. Pero almost ubos na ang ating tanim. Pero ang maganda dun, kung mapapansin nyo, harvest time. January 9, 42 days. Nag-harvest na tayo is noong January 4, which is 37 days. So, 37 days pa lang nag-harvest na tayo. Ibig sabihin, maganda yung tubo ng mga tanim natin. Maganda rin kasi yung klima ngayon dahil malamig. Parang mga sa 23 degrees Celsius dito sa Manila. Sa Manila, malamig na yun ngayon, malamig. Pero siyempre sa ibang lugar, mainit pa yon. Pero dito malamig na. Ayan. So, ayan, recap lang. Ang ginagamit nating primary lettuce variety is yung galing sa Rice One na Olmeti. Nagta-trial din tayo ng mga red lettuce, which is yung na-trial na natin is yung Shireen Sky, tapos yung Ruby Sky. Palagay ko ito yung Ruby Sky. Pero susunod mag-experiment tayo ng 2 lang. Isang Ruby Sky, isang Shireen Sky. Or tig-2 sila. Para at least kung hindi man tumubo yung isa, meron pa rin tayong isang sample. Para makita lang natin side by side ano bang itsura nila. Ayun. So ayan, konti na lang naman to. Hindi lang talaga ako sinipag. Dapat andito na yung isang tent or isang taniman. Ito, ayusin na lang din natin to. Napunit na rin yung isang plastic doon. Kasi nga, manipis lang siya eh. Ganito lang yung plastic na yun eh. Ganito. Iba talaga pag UV plastic. Yan. Pwede kayo bumili kay Cedric sa Shopee. Pwede ka naman magpa-deliver nito sa Shopee. Kasi ito, tsaka yung net, sa kanya ko binili. Via Shopee lang ako order sa kanya. Ang mahirap lang orderin is itong
styro box. Kasi sa Shopee, alam ko 2 peraso lang. Pero hindi ko pa nasubukan sa Shopee na nag-aalala kasi ako na baka masira during transport. Kaya pag nagaganyan ako, it's either delivery up, pick up natin, tapos yan, deliver dito. Ayan. So, after ng harvest natin dito, ito na yung batch na susunod na yun. Yun. Then, after nyan, ito. Ang hindi ko lang sure, kasi ito, mga January 11, yan. Dapat January 11 ready na siya kung 5 days before harvest ang target natin. And, ayun. So, it shows na kailangan talagang sipagan pa. And, slowly, baka mag-alternate tayo ng 75, 90, 75, 90. Titingnan ko pa. Pero yun yung sa isip ko. Kasi yung 90 kasya din sa isang 1/3. 6 box naman yun eh. May malinis na tayong 4 na setup. Pero ito, tinitingnan ko kung i-improve ko pa. Tapos the rest, yan, yung mga excess natin. Yun nga, yung mga sobra kong seedlings, ko pa lang kung gagawin ko. Tapos hindi ko pa rin naasikaso yung pinangako ko sa inyong libreng tutorial. Pero kung nakita nyo na naman yung tutorial ko nung nakaraan, parang ganun din. Pero yun nga lang, ang ituturo ko kasi kompleto. Merong kung paano mag-sterilize, mag-prepare ng coco peat, tapos paano magtimpla ng nutrient solution. Is either bibili ka ng master blend or bibili ka na lang din ng templado na. Siyempre pwede rin sila bumili sa akin para yun yung extrang kita ko. Then yung syringe and yung ganitong setup, yung bottled water, pwede yan. Pero yun nga, sinasabi ko, mas maganda, mas malaki, tapos mas may insulation para hindi masyadong uminit yung tubig. Kasi nga, based sa nakikita ko dito, talaga hindi niya kakayanin. Gagawin mo, itatago mo siya ng tanghali, mga 11 to 2 or 11 to 3, tatago mo siya. Or dun siya sa shaded part. Then, after nun, ibabalik mo siya. So, medyo magiging maasikaso, but palagay ko, yun yung best. Pero pwede nyo muna subukan. Yan. So, ayan. Ito, ang ganda rin ng setup dito. Ayun lang. Wala naman ako masyadong kakaiba pa dito. Hindi ko pa rin nalilinis. Yan. Yan, that's it. So, thank you very much and see you next update mga tropa. Bye-bye.